21 pala. Kinabahan kasi... Mali lang ako. Mali lang ako. 4 years old pa lang ako. Kakalabas ko lang. Kakalabas lang yan nun. Oo, sorry. 2021, this is a gourd pick para side ng TNC. But now na nakalatag na ang lahat sa game number 2, Brigida, in terms of the early game, sa tingin mo ba ay mas may palag na dapat talaga ang TNC Pro Team ngayon? Definitely dahil nasa kanila rin yung potential na maagang makapagpa-burst down dito ng mga relatively malalambot nga naman dito na mid laners ng AP Bren such as sina Ogwen and sina Few or either that o ma-force nga yung crucial skills na meron o pwede nilang gamitin dito na hindi naman natin siguro aasahang makapag-level 4 din agad-agad kapag ka nandoon na tayo sa mga maaga nila magiging pagkikita or maski yung ating first turtle unless makuha nila agad yung kanilang level 4. Pero kailangan din kasi nilang isipin na parang eto nga yun, no? Yung dalawang malalambot na mid laners dito na AP Bren ay sobrang taas din ng poke na mababato. So kung meron kayong kapasidad na i-burst down yung mahanap nyo, sila pwede na nila kayo i-poke before nyo pa silang mahanap at ma-burst down. This is a good rotation coming in from the Tigreal. Wala na agad flicker si Super Marco. Magandang report yan. Pero even though wala flicker, I think yung range kasi ng isang Brody ay goods na goods pa rin. So kapag alam mong wala kang flicker, range ka lang. Per skill ka lang dyan. Then again, this is Yasuo na taas din na mastery sa Claude. Ang masasabi ko lang dito, I think sa side ng TNC, kailangan i-accept na nila na pwedeng may isang makancel na stun sa kanila. So kailangan ma-out damage nila dito ang side ng AP Bren through the gourd and through the Claude. Yep. Then again, tinatarget kasi yung yung ultimate ng gourd ni Hatred So kailangan tumama yun. Yung Claude kasi pwedeng kahit bumitaw ka na lang ulti Medyo siguro parang challenge na lang yung pag-pull off ng damage mula dito kay Yasuo kasi naka-purify pero si Hits. Okay, dito na Sword coming in. Ayun na naman. Nilabas ang espada ni Vexana and lumispada din si Ryzen. Makakapitas ng isa ang AP Bren. AP Bren with a crucial pick-off before the first turtle. At mukhang may maliit ang nakalamangan ang AP Bren sa pagkuha ng unang pagong. Nomad still no access to the ultimate pero Ryzen low HP. At si FlapTZ, apoy-apoyan na niya. Dash out mula kay Ryzen. Ito yung tapang ni FlapTZ na pinapakita. Flamethrower lang. Pinapapulan nila si Ryzen dito kasi nga magkakaroon na ng turtle So alam nila na pwedeng mag-back si Ryzen unless gumo pa rin. Hindi tinigilan ni Flap. At yun, nakakuha ng libreng turtle ang kupunan ng mga bees sabay last insanity. Grabe! Akala natin yun na yung gusto nila. Pero may nahanap pang butas ang AP Bren at talagang rekta lang sa pagpasok si Flap. Binitin lang tayo ng kaunti pero inabot pa din nung last insanity na yun and doon pa lang pumasok na agad yung fact na napakaganda ng advantage na gawa ng AP Bren doon sa XP laners nila kasi at that moment hindi natin masyadong nakita pumasok sa picture si Hits dahil nga hindi din siya level 4. Ngayon pa lang siya nag-level 4 whereas etong si Flap kanina pa siya nakakapag-provide ng zone, kanina pa siya nakakahanap o nakakapagbigay ng information at nakakuha pa siya nung pahabol na kill para dito sa kanilang kupunan. So, meron nang nag-exist agad na advantage para dito sa AP Bren. Kitang-kita naman nagre-reflect sa gold and even sa kills. And 1.3k gold lead ang meron ng AP Bren. Mukhang ang early game ay na-secure na naman ng mga bees. Kailangan makahanap ng TNC Pro Team ng isang winning team fight or kahit objective trade lamang. Ito yung ganawan na pagka nagbigay ka ng isa, huwag mong ibigay ng libre. Oo nga, nakakuha sila ng extra dun Saglit lang, dito na welcome coming out from Kyle TZ. Ito na yung mga extra stun na meron. Gush coming in from Hatred. Nomad, sumubok pa siya dito. Pero nabitin siya. Hindi ata tumama yung kanyang yung ginawa niya. Actually, siya pala yung na-deads. Oh man, this is bad news para sa TNC. Hindi rin talaga naging sapat yung buong damage pa ni Hatred. Kailangan pa ata mag-abang. Brigida, ano bang power spike na pwede nating abangin dito para sa TNC Pro Team? Kinakailangan pa nila talaga ng items dito. Mga ilang minuto pa kapag nakakuha lang naman o nakakapag-clear dito ng waves. Pero ang nakikita kasi natin din na nagiging struggle dito ay parang hirap na ngang mag-rotate din ang TNC sa sobrang ganda nung nagiging paghanap o pag-abang dito ng AP Bren. And ang bilis din nung provide dito na sa pagsama dito ni FlapTZ as compared dito kay Hits dahil nga sa advantage na pinag-uusapan nga natin kanina. Ultimo dun sa mid lane nga na meron silang tinry i-take down. Meron pa sanang paabol na last insanity si Flap kung kakapusin. At ngayon naman, maging dito sa ating paparating na turtle, kita-kita na agaran na din ang naging pag-abang at pag-secure ng espasyo dito ng AP Bren. Natin. Okay, nilabas yung Eternal Guard. Nasa bandang taas si Ryzen. Binaban natin si FlapTZ. FlapTZ nakapag-flicker out pero may tusok na gagawin si Heads. Okay, Heads. Susubok dito with a sweep pero napakaganda ng time
early counter go. Nomad. Pero yung gush, damage na meron si Hatred. Finally makakuha si Ryzen at dito lumalaban ang Wow. side ng TNC Pro Team. Nomad tatamaan nga lang siya dito ng first kill ni Kyle. Pero then again, makaka-out si Ogwen. Walang makukuha yung TNC na kill. But finally, nakuha sila ng harapang turtle tick. Turtle para sa TNC and all flickers burnt para sa AP Bren. Worth it ba yun para sa TNC Bricks? Sobrang ganda kasi nakuha nila agad yung sagot na matanggal yung Kiraga armor dito ni Flap TZ. So medyo hindi na natin nakita yung threat na pwede niyang dalhin pagdating doon sa turtle fight. And apart from that, yung naging positioning dito ni Hatred para Ogwen. targetin yung malalambot at i-burst down na sina Ogwen and Few. So hindi na din sila nakapag-provide o nakapwesto on their own. At kahit na naiwan doon etong si Kyle TZ, ilan lang yung kaya niyang gawin mag-isa. Maski yung Retri ay hindi na siya nasuportahan dito. So TNC yung nakasecure din ng turtle pero Yasuo, kamuntikan. Kamuntikan kung nag-stack pa ng isa yon, hindi kasi tumama doon sa may wagon. Kamuntikan lang si Yasuo. Oh man. Itong AP Bren, ang gagawin lang kasi nito, basic lang parang poke mo, punta tayo, pag pumulado, re-retry ko. Oh my God, Few! Okay. Natamaan ng final stash at namatay lang ng parang ganon. Out damage! Yun yung kailangan ngayon ng TNC. Babalata pa nila si Kyle TZ. Alam na nila ngayon na may ulti ba si Ogwen. Pero ayun na nga, implosion. Ogwen nag-ulti na. Out pa ba si Ryzen? Habulin siya. Here comes Heads. But then again, si Yasuo ay nandun. Nandun din si Heads. Heads, tuloy-tuloy lang ang bakbakan dito. Pokes after pokes. Patayan ko, patayan! Super Marco with a kill. At sabay blazing duet naman ni Yasuo, BMI out. Ang gulo na nangyaring laban. Akala mo tapos na, pero biglang may susunod at susunod pa. TNC nakakuha na ng kanilang first few kills of the game. Pero AP Bren pa rin ang may hawak ng lead with a 1.2k gold lead. Nagkahiwa-hiwalay dun yung mga members ng magkaparehong kupunan. May mga hinabol, hindi na nga rin napagkasunduan. Pero what mattered was that yun yung naging instance na ang TNC ay nakahanap na rito ng mga sagot o nakahanap ng mga kills kontra dito sa mga crucial members ng AP Bren. That's few na nahanap nila agad-agad at napakalaking bagay nun. Pero hindi pa rin naman masyadong magpapaapekto ang Nomad. AP Bren. Eternal Nomad. Guard stand mo, Retrico. Okay, implosion. Pero merong napakagandang ultimate ni Ogwen doon. Pero si Ryzen na makakuha ng retribution. Nasa loob si Nomad. Nomad kulado pero napakasakit na ng damage. Napakasakit ni Flap TZ. Napakasakit ng AP. 1.8k gold ang kalamangan. Blazing duet para kay Yasuo trying to defend everything. Kulado si Pew. BMI out na rin napakan ng Dinosaur. Kyle TZ Super sa Marco. Dinosaur. Grabe, flicker in normal hit. Ayun. Flicker in normal hit. Kung nakikita nyo lang si Manjin ngayon, nagpi-flicker siya in real life. In AP Bren, alam na alam nila ang kanilang damage. And Flap TZ going for that blazing duet. Tingnan natin ang ating Infinix instant replay. Brigida, break it down. Kanya-kanya naman sila ng mga ginustong gawin at that moment. Implosion, initiation, coming in here from etong ang si Nomad. Pero yung naging sagot nung last Insanity, yung presence na nadala dito ni Super Marco na siya rin ay nakaka-free at nakakapagpadama ng damage ay hindi na naging biro. Pero merong in-ult yan. Okay, finally, kanina ka pa daw, Flap TZ. Kaso nakapag-flicker out si Flap, sabay pay-pay lang. Ito yung kailangan ng TNC. Walang bumibitaw sa TNC dito, even though lamang ang AP Bren. Tiis, pogi. Tiis, pogi technique para sa ng TNC. Hanap lang ng makukuhang objectives. And looks like makakuha naman sila ng Torre doon sa may bandang itaas. Pero may trade din ng AP Bren sa baba at hahanapin pa nga ang kanilang purple buff. Overall, AP Bren, good control in the early game at mukhang i-invade na nga rin ang jungle. Ito kasi maganda sa Claude Pag nag-late game, may opportunity ka mag-split. Kumbaga, pag na lang natin daanin sa team fight, alam natin, sige fine, mas magaling sila pumindot, what if mas magaling tayo mag-split. So pwedeng maging option yun ng TNC. Pwede talaga. And pwede namang kaya nilang tapangan na rin in a sense yung iba pang mga members dito ng EP Bren dahil pinrioritize na rin ng ilang mga members dito ng TNC yung kanilang Radiant Armor. So yung pinag-uusapan natin na early game folks dito na magmumula kina Ogwen at kina Few ay pwede na rin nilang kahit papanong masagot. Though hindi naman siya masasabi na pinaka problema dito na madadala ng AP Bren kasi even as we've looked at the previous team fights na nangyari, yung true damage na nagmumula dito kay Flap, yung naiipon na na-farm dito ni Super Marco, medyo yun na nga yata yung nangingibabaw pag nakakakita tayo ng team fight kasi yung mga Eternal Guards na EG Boy ay hindi naman na sobrang nagiging source of damage na dito ng AP Bren kung tutuusin. Parang taga-ano lang din taga-zone o taga-hanap na lang ng mga miyembro dito ng TNC. At kailangan nga talaga mahanap ng AP Bren ng mga miyembro ng TNC ngayon dahil ang nakikita pa lamang nila ay si Heads at si Ryzen. Half HP na rin ang Lord at pinag-zone na si EG Boy. Grabe naman. Initiation yung Eternal Guard na yon para makalibre ng Lord nga.
Si Ryzen ngayon ang mababanatan at makakagat at mukhang hindi na masyadong makakaangat ang TNC dito sa teamfight na to dahil tuloy-tuloy ang pag-abusado ng AB Bren. Yasuo with the Wow! at doon makakakuha pa nga 2 for 2 at ligtas pa ang TNC even though nakuha ng AB Bren ang Lord. Yasuo is back! Napakaganda ng trade na ginawa ng TNC doon. Finally, makikita natin na may damage na ang kanilang Claude. But still, that is the first Lord taken down by AP Bren at lamang pa rin sila ng 3,000. Gusto ko yung iniisip pa natin kanina, or at ako at least, na baka compromise kaya yung posibleng damage dito, additional mobility na makukuha ni Yasuo on this Claude dahil nga naka-purify siya. Pero in that particular instance na nakita natin kanina, understandable, kasi nga naman hindi siya magagamitan ng Terrify, hindi na rin siya magagamitan ng kahit anong mga panghuli para hindi siya makatakas na reverse time whatsoever. Pwede lang niya talagang ibato ng ibato yung kanyang Blazing Duet na at that point, hindi pa nga nabuo yung Golden Staff pero ganoon nakasakit para kakapulot niya lang right after. So imagine what more yung pwedeng dalhin ngayon ni Yasuo na meron ng anong Trinity items dito na kinakailangan for the Claude, especially in this upcoming Lord defense kontra sa AP Bren. Wow, ang hapdi ng Brody, men. Biruin mo parang 3 beses lang niyang hinimas yung Torre. At agad-agad itong bumagsak. Pero mukhang magdedepensa muna dito ang TNC Pro Team. It's with a final slash! Tignan natin Kyle TC pero nasa loob siya masyado! Merong magandang shield na gagawin si Owen. At ayun na rin si EG Boy. At yun yung ba Super Marco sa bandang Getty. Wala si Nomad, wala din si Ryzen. Nasa loob si EG Boy. Super Marco will destroy the tower. Let's see, kakayanin ba to ni Yasuo? Naka-Yasuo ang bola. Pero ang tindi pa rin ng ginagawa ng side ng Bren na pag-damage at tower. Heads will do the final sweep. Pero hindi magiging enough. 2 inhibitor turret pa rin ang na-secure ng AP Bren. And this is, I think, mission accomplished na para sa pinakaunang Lord. And parang sulit na nga yun, Briggs. Gusto pa nga yata nilang sulitin lalo eh. Si Eds ang tatamaan dito ng Eternal Cord. Plus true damage ang meron. Sa last Nomad! ultimate ni Flap DC. Double kill para kay Flap DC. Wala si Nomad. All eyes on Yasuo pa rin. Naka-Yasuo ang bola. Tamang Art of TBR lang. Wala siyang mahit muna dito. Tamang heal. Si Pew ay nandito din. Grabe, tapang ni Pew pare. Akala mo, grabe tong bigsana na to. Ito na yun eh, 5v3 scenario. All inhibitor turrets down. AP Bren looking to take this sweep pero dedepensa ang TNC Pro Team. 5 segundo kay Heads. Tatapusin kaya nila to. Ryzen kalahati ang buhay dito. Meron siyang dot pero matatamaan si Yasuo. Yasuo mag-out. Last insanity para kay Flap DC. Binitawan na yung Blazing Duet ni Yasuo. Kaya pag-depensahan. Hindi na. AP Bren. Joke lang din na hindi na. AP Bren will take the 2-0. 3 points secured para sa mga Bees. At dahil dyan, number 1 na sila sa ating leaderboards in MPL Philippines Season 13. Napakabilis nung naging serye natin ngayong araw.